Magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa tagalangit. Kumusta po kayo? Ang aming panalangin ay na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Welcome again sa ating video recording. Ngayon po ay araw ng Sunday, September 18. Alam niyo po, napakabilis ang panahon na umiikot sa ating buhay dahil alam niyo po, parang bago lang nag-New Year, pero sa totoo lang, malapit nang matapos ang 2022. Ngayon, ang gusto ko pong iparating sa bawat isa, kumusta po ba ang ating panampalataya sa Diyos? Kumusta po ba ang ating relasyon sa Diyos? Ito po ba ay na-develop o na-stagnant? Ang aking panalangin na ang bawat isa ay magkaroon ho tayo ng buhay na efektibo and produktibo sa paningin ng Diyos sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang kasing assurance sa atin, hindi kasi religion. Ang assurance sa atin ay ang ating relasyon sa Kanya, mga kapatid. Ngayon po, bago po natin mapakinggan ang salita ng Diyos, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, lalo na si Sir Randy sa Iligan. And kumusta po? At lalo na mga kapatiran natin na sa barko nagtatrabaho, nasa Makati, si Sister Lodi, and lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar, sa Zamboanga City, nasa Cebu, nasa sa iba't ibang outreaches sa Jesus Solovean Church, sa Sandayong, sa Gintuluan, sa Gatas, sa Emilda, sa Kabasalan, sa Timalang, sa Titay Mabini, Titay Poblasyon, higit sa lahat sa Zamboanga City. Welcome po, and our prayer mula po kasama aking asawa, Pastor Emily, and si Abigail, ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at hinahanap po natin ang presensya ng Diyos. At ito po kasi magandang katayuan ng bawat isa ay hahanapin natin ang presensya ng Diyos dahil kailangan po natin sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa buhay panampalataya ng ating buhay na Diyos. Ngayon po, pag-usapan po natin mga kapatid, ito po ay totoong pag-ibig o true love, about totoong pag-ibig sa Diyos, o our true love in God. Ito pong sabi ng Matthew 22 verse 37, Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, with all your mind." Nung itong time kasi, tinanong si Jesus sa mga religious people, ano ba ang pinakamalagang utos? Mga kapatid, ang sagot ni Jesus ay, mahalin mo ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa at buong kaisipan. Buong lakas at buong kaisipan. Yun po ang sagot ni Jesus, mga kapatid. Ngayon, ang pangalawang utos, sabi ni Lord, ay verse 38, this is the first and the most important commandment. Ito po ang pinakauna at pinakamahalagang kautusan sa buong sa New Testament, because marami kasing utos si Lord, maraming kautusan si Lord sa Old Testament na binago niya pagdating sa New Testament at ginawa niyang pagmamahal sa Diyos ang pinakauna, mga kapatid. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Sabihin po natin lahat, God is love. Lakasan po natin sila, lalo nang nakapanood sa message nito sa YouTube. Sabihin po natin, God is love. God is love, and anyone who doesn't love other has never known Him. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang ating relasyon po, hindi ating pakikipagrelasyon sa Diyos, hindi po pwedeng i-disconnect sa pag-ibig because God is love. Ito po kasi ang magbigay ng sweetness in our relationship with the Lord, that is our love, and because God is love, nandun na yan, kapatid, no? And Matthew chapter 6 verse 33, but more than anything else, sana maintindihan po na, more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Ang gusto ko iparating, kung unahin lang natin ang ating pagmamahal sa Diyos, doon po kasi, doon mag-start lahat. Kasi given na po yun na ang bawat isa po ay mayroon na pong panampalataya sa Diyos, naniwala na po tayo sa Diyos, hindi na po may pagkaila na tayo po ay naniwala at sumampalataya sa Diyos. Ano po ang kasunod doon? Yung pong pagmamahal. Unahin natin, mahalin natin ang Diyos, mahalin natin higit sa lahat. Dahil hindi tayo makapaghakbang sa gawain ng Diyos pag hindi natin siya mahal, mga kapatid. So, yung pagmamahal natin sa Diyos, because God is love.
kailangan po nating maintindihan po yan na hindi po natin pwedeng i-neglect at i-disconnect ang pag-ibig sa ating pakipagrelasyon sa Diyos because God is love. Yan po, ito po yung instruction ni Apostle John, si John po ang nagsumulat dito, mga kapatid, that my children, our love should not be just words or talk. It must be true love which shows itself in action. My precious brothers and sisters in the Lord, the Bible encourages us, let us not love the Lord in words or in talk, sabi ng Biblia, no? Sabi sa according to the Bible, not only in words but let's demonstrate it into action. Ipakita po natin sa ating mga gawa. Ito po yung katanggap-tanggap sa mata ng Diyos, ang totoong at tunay ng pag-ibig pag may makita rin siyang action which shows itself in action. Ipakita po natin the true love which demonstrated it into action. Amen po mga kapatid. Ito po yung i-share ko sa inyo yung napaka-iksing mensahe, but ito po yung gumabay sa ating panampalataya at sa ating pagsunod sa Diyos sa buhay pag-ibig sa mga kapatid, dahil ang unang utos at pinakamalagang utos, the first and the important commandments is the love of the Lord with all our heart. So kailangan po kasing maitama at maiayos 'yon at mailagay sa pangalawang kalalagyan. There's the first is our faith in God, our faith in the Lord. Diyan po kasi mag-umpisa. At pangalawang mailagay ng maayos na kalalagyan yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang gusto ni Lord ay not only in words but in action. Amen po. So ulitin ko po itong misis ito po yung magbigay ng guidance po sa atin, mga kapatid, dahil maraming tao ay napakalakas sumigaw na mahal nila si Lord, kaya umaawit, I love you, I love you, I love you Lord. Napakaraming umaawit noon pero sa totoo hindi makita sa action. Walang action yung inaawit na Lord, I love you. Ang dami Kristiyano diyan. Kaya sabi nga ni Lord sa Isaiah na ang kanilang mga bibig ay nagmamahal sa akin pero napakalayo ang kanilang puso. Hinahanap ni Lord yung totoong pag-ibig, the true love. Ito po yung explanation na gusto ko makita sa bawat isa't maintindihan, yung true love. Amen po. Amen po. Palakpakan mo natin si Lord. Let us give praise unto the Lord, mga kapatid. Sabi po ng John 21, ito po sa account ni Simon na binigyan ni Lord ng pangalang Peter. Ang kanyang pangalan kasi nang isinilang sa kanyang nanay si Simon, at si Lord ang nagbigay sa kanyang pangalang Peter. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Other do. Sagot ni Peter, yes, Lord. He answered, you know that I love you. Jesus said to him, take care of my lambs. Alam niyo po kasi mga kapatid, kasi at the time, mga kapatid, ay si Pedro po kasi bumalik na po sa pangingisda. Kasi nang si Lord ay namatay, and wala na, nakahiwalay na po sila. Si Peter po kasi ay bumalik na sa pangingisda. Nang pumunta si Lord doon, at nag-ihaw pa ng isda si Lord at pinakain sila. After silang kumain, ay si Lord po kasi tinanong niya si Pedro. Kasi si Pedro wala na sa pastoral work. Wala na siya doon sa gawain ni Lord kasi nandun na siya sa hanap buhay. Hindi po masama maghanap buhay. Kailang nakalimutan na po niya ang kaniyang ginagawa bilang isang apostol, bilang isang pastor. Mga kapatid, alam niyo po, tinanong siya ni Lord. At alam niyo po, kung pag-aralan po natin ang word na ito, tinuro po niya ang kaniyang lambat. Tinuro po ni Jesus ang lambat. Kasi nandun na kasi ang trabaho, nandun na kasi ang puso ni Peter. Mga kapatid, ang sagot tinanong ni Jesus, do you love me, Pedro, Simon, son of John, do you love me more than this other do? No, ito yung bangka, ito tinuturo ni Lord yun. Ang sagot ni Lord, yes. Ang sagot ni Peter, yes, Lord, mahal kita. Yun, that is words. Yes, Lord, mahal kita. And Jesus answered, sabi ni Peter, he answered, you know that I love you, Jesus. You know I love you. Sabi ni Peter, Lord, mahal kita. Alam mo yan, mahal kita. Alam mo yan. That is words. Mga kapatid, ang sagot ni Jesus, kung mahal mo ako, take care of my lambs.
Alam niyo po, gusto ko pong bigyan ng diin sa bawat isa, sa lahat ng nakarinig sa message nito, even the YouTube, in my YouTube channel. Gusto ko pong ipaabot sa inyo, yung sinabi ni Lord na lambs, kung pag-aralan po natin yung lambs, ito po'y maliit na tupa. Ito po'y tupang maliit, lambs ang tawag doon. Tupa po siya, pero maliit, kaya lamb po ang tawag ni Lord. Pakainin mo. Yung mga bagong Kristiyano, alagaan mo. Kung mahal mo ako, alagaan mo ang bagong Kristiyano. In our dispensation, mga kapatid, magsi-cell group ka, mga kapatid, ipalo up mo yung mga kapatiran na hindi na nag-church, hindi na nagsimba, ipalo up mo. Kung totoo mahal mo ako, in paraphrasing, ito po yung gustong iparating ni Lord, in paraphrasing, kung mahal mo ako, Pedro, more than higit pa sa hanap buhay mo, higit pa sa trabaho mo, kung totoo yun, just take care of my lambs. Alagaan mo, ipalo up niyo sila at sila'y makabalik naman. Ito yung totoong tunay na pagmamahal. The true love in the Lord ay mayroon hindi lang not only in words, but mayroon po tayong ginagawa para sa Diyos. Ang hirap po, ang marami po kasi kahit saan sabihin, kahit saan anggulo, kahit anong sitwasyon, kaya nating sabihin, mahal kita Lord, pero wala ho tayong ginagawa para sa Panginoon. And bilang pastor, gusto ko pong i-remind ang bawat isa, hindi hindi yon katanggap-tanggap ni Lord na, yes Lord, mahal kita, pero hanggang doon lang. Kailangan po nating kailangan po nating mga kapatid na ang tawag doon na pakainin, alagaan ang yung po mga bagong Kristiyano, yung bago pong tumanggap kay Lord. Amen po. O sabihin natin, Pastor, wala namang bagong Kristiyano, magsusulwin ho tayo. Mag-share tayo ng gospel pag sila po'y tumanggap kay Lord, sila po'y lamb, sila po'y maliit na tupa in the sight of God. Kailangan pong alagaan, pakainin para sila po'y lumaki at mapakinabangan ng ating Panginoon in His kingdom. Amen po, ito po ang message, ito yung magbigay po sa atin ng katuturan, magbigay po sa atin ng guidance upang tayo po'y magkaroon ng productive productive life in God's kingdom. Amen po. Pangalawa po, tingnan niyo po, pansinin niyo po ang tanong ni Lord sa verse 16. Pangalawa, a second time Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Ayan, do you love me? Mero binigyan ng diin ni Lord. Totoo ba talagang mahal mo ako? Sagot din ni Lord, sagot din ni Peter, totoo naman talaga sa puso ni Peter, mahal niya si Lord eh. Kaya si Peter said, yes Lord, mahal kita. He answered. Sabi ni Lord, sabi ni Peter, you know that I love you. Alam mo Lord, ikaw ang Diyos eh, kilala mo ako eh, alam mo sa puso ko, mahal kita. So meron gano'n, meron maraming Kristyano na totoo namang mahal nila si Lord. Kaya lang hindi na nagabayan, hindi na turuan. Sabi ni Lord, take care of my sheep. Alam niyo po yung sheep, yung sheep, ito po yung mga hindi na ito po yung mga Kristiyano ang pinag-usapan ito, mga Kristiyano na kailangan po talaga silang alagaan. Ang gusto lang Lord nila makita ang totoong pagmamahal sa Kanya, nag-alaga ho tayo ng tupa, nagsisil group po tayo. Take care of my sheep. Sabi ni Lord, yun lang simple. Sabi, Simon, son of John, do you love me? Sabi ni Pedro, yes Lord, mahal kita. Ano sagot ni Pedro, totoo naman talaga sa puso ni Pedro, mahal niya si Lord, totoo naman talaga sabi ni Lord, bumalik ka, mag-cell group ka, bumalik ka, mag-alaga ka sa alagaan mo ang tupa, ang daming tupa, kailangan alagaan, ang daming tupa, walang hindi productive, hindi effective. Maraming tupang nag-backslide, maraming tupa dyan, naglalasing na, maraming tupa dyan, tumataya na ng luto, parang ganon. Maraming tupa dyan, naging maritis na, maraming tupa dyan. Iba-iba na ang ginapinagawa. Take care of my sheep. Amen. In-assure ni Lord kasi, ang pinaka magandang naglilingkod sa Lord, yung mahal niya si Lord. Yung maganda, mahirap siya naglilingkod kay Lord, hindi mo mahal si Lord. Kasi ang magbigay ng sweetness in our relationship with God is our love to God. Because given na po yan, mahal po ni Lord tayo. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Amen po. Praise God po rin po ang Diyos. Pangatlo po, tingnan niyo po, please. Gusto ko pong makita sa lahat ng mga kapatiran sa Jesus All Winning Church. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Yan. Grabe, talagang binigyan na po talaga ni Lord ng diin. Do you love me? And Peter became sad because Jesus asked him the third time. Siya po yung nalungkot. Sa tingin ni Pedro, ano ba talagang kulang, Lord? Bakit pabalik-balik na lang yung pong tanong? So si Peter became sad because Jesus asked him a third time, do you love me? Mahal mo ba talaga ako? Parang
Gusto ko pong ibigyan din sa lahat ng mga kapatiran sa Jesus Celebrate. So lalo na sa mga prime church leaders, sa mga silog leaders, please, mga kapatid, gusto ko pong umano at maintindihan niyo po ito. Sabi ni Lord, do you love me? And so he said to him, Lord, ito yung sagot ni Pedro. Totoo naman talaga sa puso ko. Alam mo lang, Lord, you know everything. You know that I love you very much. I love you, Lord. Jesus said, take care of my sheep. Gusto ko pong ibigyan ng diin. Makumbinsi lang po talaga si Lord natin na tayo po, mahal po natin siya pag tayo po ay nagsiselbro, tayo po ay nag-alaga, tayo po ay nagsusulwin. Ito, mga kapatid, makumbinsi lang po talaga natin si Lord. Tinapansinin niyo po ang verse nito. Pangatlong pagkakataon, sabi ni Lord, take care of my sheep. Kasi alam mo, ang daming mga kaluluwa, ang daming mga tupang, walang nag-alaga. Wala na nagsiselbro. Alam niyo po, pansinin niyo, gusto ko pong manawaan. Tingnan niyo po yung tupang walang kain, ilang araw na hindi nakakain. O tayo, hindi tayo nakakain. Di ba, kawawa ka, kawawang-kawawa. Yun ang passion ni Lord. Nakita niya, kawawa mga tupa, kawawa naman eh. Wala ng spiritual food. Hindi na nabasa ng Bible, hindi nakarinig. Paano? Yun, papunta na yun sa dying na po ang kanilang spiritual life. Kailangan po may mag-self, kailangan pong puntahan, alagaan. Amen. Gusto ko pong makita sa bawat maintindihan sa lahat ng mga kapatiran dahil hindi po tayo nagjo-joke dito. Involved po ang buhay natin dito. Mga kapatid, gusto ko pong humakbang ang bawat isa sa tamang paghakbang na makumbinsi po natin sila na siya po'y mahal natin pag tayo po'y nag-alaga ng tupa. Amen po. Huwag po tayong magpatali doon sa nahiya ako, wala akong alam, pastor. Alam niyo po, madaling solusyonan yan eh. Kung nahiya ka, mga kapatid, mga kapatid, that is pride. Bakit mahiyang gawain ni Lord yan eh? Walang sa totoong nagmamahal, kaya niyang i-overcome yung nahiya ka. Kaya mong i-overcome sa totoong nagmahal. Love can overcome siya, yung nahiya ka, kayang i-overcome sa pag-ibig po yan. Ngayon po, gusto ko pong sabihin nyo, Pastor, wala akong alam. Mag-aral ka, napakadali yan eh. Napakadali susunod. Mag-aral po tayo. Pastor, wala akong alam. Lalo na busy ako, wala akong time. No. Busy words is the words of lazy people. Yung word busy is the word of lazy people. Hindi nyo marinig ni Pastor Danny yan, yung pong busy words. Kaya hindi nyo marinig sa akin yan. Ang marinig sa akin, marami akong ginagawa. And alam nyo, yung words, yung busy, ginagamit yan sa mga taong lack of management. Kung may busy man, management lang po yan, kapatid. Kung gamitin mo busy, hindi ka naman busy, alam mo na, ibang usapan po yan. Amen po. So ngayon po, meron akong iwan sa inyo. Reality number 1, ang totoong pag-ibig na katanggap-tanggap sa Diyos ay makita niya. Makita niya na nagpakain at nag-alaga tayo ng tupa na ating nadala sa Kanya. This is real and true love. The reality is totoong pag-ibig na accept by God. Gusto sabihin, nagsiself-grow po tayo. Yung taong na-win natin, alagaan natin. Pangalawa po, reality number 2, hanggat walang makitang action ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Kanya, hindi pa rin natin mapaniwala ang Diyos na mahal natin siya. Gaano man kalakas ang sigaw natin kung walang action, wala pa rin. This is real and true love. Action ang hinahanap. Kahit i-compare natin sa babae. Kahit sabihin natin, mahal, darling, I love you, without action, wala eh. Walang prueba. Amen po. This is my message to all Jesus Solomon Church, my brethren, and to all my sisters in the Lord, and even the people who watch this message in my YouTube channel. May the Lord bless you, and this is my prayer to all of you that you will put into action ang ating totoong pag-ibig sa Diyos. God bless you po. God bless you po. God bless you po.